good morning, good morning. Live po tayong napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Start your day right. Huwag po tayong makalimot. Una sa lahat, magtagubilin, manalangin, humingi ng gabay sa Panginoon. Bumabati kami sa inyo lahat ng pag-ibig at kapayapaan mula po dito sa Pilipinas. Good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po na ito ay makakasama naman natin ang ilan sa ating mga kapatid po sa MCGI Davao del Norte Chapter upang tayo po ay tulong-tulong na sumaklolo sa ating namang mga kapwa-tao na nangangailangan sa dako po na yan. At naroon si Brother Domar Petrache sa Davao del Norte. Good morning, Brother Domar. Rise and shine. Maayong buntag, Kuya. Rise and shine, mga kasambahay. Ngayon po ay narito tayo sa Gabuyan Central Elementary School. Kasama po natin ang ilan sa mga kapatid sa MCGI Davao del Norte Chapter. Narito po tayo upang magbigay ng tulong sa ating mga kababayan dito. Kaya naman, Kuya, kami pong mga magkakapatid ay nagpapasalamat sa Diyos sa mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang makatulong sa ating mga kapwa. Muli, milyong salamat sa Diyos. To God be the glory. Back to you, Kuya. Maraming salamat, Brother Domar, at sa inyo pong lahat, sa ating mga kapatid dyan sa Davao del Norte na nariyan ngayon. Pagbati po sa inyo lahat ng pag-ibig at kapayapaan. Dalangin po namin ang lahat ng mabuti para sa inyo at salamat po sa inyong patuloy na pakikipagkaisa na tayo naman po ay sama-sama na maging maliit na kasangkapang na makaabot at makasaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, babalikan ko po kayo mamaya para ating alamin sino po ang ating naman pong aabutin sa ating mga kapwa-tao dyan sa Davao del Norte. Keep on shining and keep on caring. At ngayong umaga po ay magluto naman muna tayo saglit ng sweet and sour fish. Ano kayang isda ang masarap na iluto sa sweet and sour? Panoorin po natin sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasangbahay! Ako si Paul. Ako naman si Russell J. Paul, kumusta ka naman? Okay naman. Ikaw ba? Ako? Okay pa sa alright. Siya nga pala, anong mga nakalagay dito? Tsaka anong lulutin sa araw na ito? Ang lulutuin natin ngayon ay something na matamis. At the same time, maasim. Matamis. Maasim. Sweet and sour. Tama ka dyan. Pero teka lang, anong klaseng sweet and sour yan? Yan ba ay sweet and sour pork? Hindi. Sweet and sour fish? Yun. At ang gagamitin nating fish ay yung hinatis sa gitna. Alam mo ba kung ano yun? Yung natin sa gitna. Daing! Daing hindi. Ano Kung nga ba? daing nga gagamitin natin, magiging sweet and salty yun. Sinabi mo yun, natin sa gitna. Ito, ang isda, pag hinati sa gitna, Ano kaya yun? Tuna? tuna. Tama ka dyan. Grabe naman. Ito ang sweet and sour. Tuna fillet. Let's cook it right. At ito ang ating ingredients. Salt, ground pepper, onion powder, garlic powder, paprika powder, all-purpose flour, cornstarch, egg, banana ketchup, soy sauce, brown sugar, oyster sauce, liquid seasoning, vinegar, cooking oil, white onion, red and green bell pepper, pineapple, tuna, at water.
Magluluto na tayo ng ating sweet and sour tuna fillet at magsisimula tayo sa ating tuna. Lalagyan natin siya ng mga pampalasa. Umpisa natin, lagyan lang natin ng salt, sunod natin ang paminta, at isunod natin ang onion powder. Next ay ang garlic powder, all-purpose flour, at cornstarch. Halu-haluin lang natin. At syempre, maglalagay tayo ng itlog. Halu-haluin lang natin. Mag-start na tayo magprito ng ating tuna. Piprituin lang natin muna ang ating tuna hanggang siya ay maging golden brown. Siyempre, habang siya nagpiprito, ako naman gagawa ng sauce. Siyempre, unang-una, ang ating pong banana ketchup. Then, vinegar. Siyempre naman, kasali ang ating sugar. Soy sauce. And then, ang ating oyster sauce. Paghalo-haluin lang natin sila. And then, ang ating liquid seasoning. Yan. Di ba? Kitang-kita ang ganda. Ang ganda ng paligid. Ayan! Tapos na ang ating sauce. Ay, sauce! Pwede na natin ito hanguin. Alam niyo ba mga kasangbahay, napakaraming health benefits ang tuna kaya ito ang ginamit natin ngayong araw. Nagpapa-boost ito ng brain function, nagpapa-improve din ito sa ating eyesight. At ngayon mga kasangbahay, iset aside muna natin ang piniritong tuna at magsusutay muna tayo. Mainit na, lagyan natin ng cooking oil at ang ating white onions. Isunod na rin natin ang red at green bell peppers. At ihalo na rin natin ang pinrepare nating sauce. Ayan, ang bango. I-simmer lang muna natin for a few minutes at takpan natin. Ihalo na natin ang ating slurry sa ating sauce. Halu-haluin at takpan. At ngayon, ihalo na natin ang ating tuna. Halu-haluin lang muna natin at isunod ang ating pineapple. Mas maraming pineapple, mas masarap. Takpan lang natin at isimmer sa loob lamang ng 1 minuto. Ayan, luto na ang ating sweet and sour tuna fillet. Mga kasangbahay, laging tatandaan para maging mas maayos ang ating pagluluto, gawin natin lagi ng may Pag-ibig! Laging tatandaan, bago kumain, manalangin. Tara, kain tayo? Tara na! Sa atin pong wonders of creation, alam nyo ba na mayroon pong hayop na kayang umamoy ng hanggang 20 kilometro? Anong hayop kaya ito? Panoorin natin sa Wonders of Creation. Ang African elephant na may scientific name na Loxodonta africana ay ang pinakamalaki, ang pinakamabigat sa land mammal at ikalawang pinakamataas, sunod lang sa giraffe sa mga hayop. Sa mga physical attributes na ito, nangangailangan ng adult elephants ng up to 300 kg ng pagkain at 160 liters ng tubig kada isang araw. Ngunit sa natural environment na kinabubuhayan nila, hindi maikakaila na may kakulangan ng tubig. Paano sila nakakahanap ng tubig? Sa kabila ng mga limitation sa kanilang galaw, hindi nakakatalon at hindi masyadong mabilis kumpara sa ibang animals. Isang feature that African elephants are blessed with ay sila parati ang nakakahanap kung saan may tubig. Sila ang kadalasang sinusundan ng mga hayop sapagkat alam ng mga elepanteng ito kung saan may tubig. Sa pag-aaral ng mga biologists, napag-alaman na ang mga African elephants ay may sense of smell at is estimated to be 4 times that of a bloodhound or 160 times that is a human.
Nakakaamoy sila ng tubig kilometers away. Napag-alaman din sa mahabang panahon ng pag-observe na tuwing dry season, nakakapag-provide ang mga elepanteng ito ng access to water for other species. Nakakapaghukay sila sa mga tuyong riverbeds para maka-access sa mga deep water. Napapaluwang at napapalapad din nila ang mga mud wallows na parang isang kawa na napupuno ng tubig kung saan nakakainom din ang mga ibang hayop. Nagagawa itong lahat ng African elephants dahil sa kanilang hindi maitatagong special physical feature, ang kanilang trunk na may 50,000 muscles. Ginagamit nila ito sa halos lahat ng bagay, gaya ng paghinga, pagkain, pakikipag-usap, pagdama, paghawak, at syempre ang pag-amoy ng mga malalayong source ng tubig at ang paghuhukay. Sadyang nilikha ang kalikasan at ang mga buhay na nasa loob nito ng may kaalaman at purposes, hindi by chance or evolution ng rason kung bakit may trunk ang mga elepante. Kaya sa susunod na may mapapansin tayong iba sa isang halaman or hayop, isipin natin na that could be a key to unlocking one of His wonders of creation. Madalas na naman po ang pag-ulan at pagbaha kagaya nitong mga nakakaraang mga araw at kung minsan po talagang hindi naiiwasan na lumusong sa baha, lalo na po kung talagang kailangan nating lumabas ng bahay, pumasok sa trabaho, merong kailangang bilhin. Kaya ang payo po ng mga doktor, uminom agad ng doxycycline pagkatapos tayong lumusong sa baha. Lalo na po kung meron tayong mga open wounds sa paa. Pero ano ba itong doxycycline na ito at ano ba ang nagagawa nito sa ating katawan? Panoorin po sa ating Now You Know. Lumusong ka ba sa baha pero wala namang nararamdamang sintomas ng leptospirosis? Matatandaan na may inilabas ang Department of Health o DOH na guidelines para sa lumusong sa baha at kailangang uminom ng doxycycline. Ang doxycycline ay isang broad-spectrum antibiotic. Ibig sabihin, malakas ang bisa nito laban sa maraming uri ng bakterya. Isa ang Leptospira sa bakterya na kayang puksain ng doxycycline. Ang Leptospira ay nagdudulot ng leptospirosis at karaniwan itong dala ng mga daga. At kapag bumaha at nahaluan ng ihi ng daga, ay naipapasa ito sa tao. Maaaring makapasok ang Leptospira sa sugat, mata, bibig, at ilong. Sa inilabas na guidelines ng DOH para sa pag-inom ng doxycycline, may kategorya na low risk, medium risk, at high risk. Kabilang sa low risk kapag minsan lang lumusong sa baha, walang sugat sa kahit anong parte ng katawan. Kapag low risk, kailangang uminom ng 2 capsule ng doxycycline 24 hanggang 72 hours matapos lumusong sa baha. Kabilang ka sa medium risk kapag minsan lang lumusong sa baha, may sugat sa kahit anong parte ng katawan. Kapag medium risk, kailangang uminom ng 2 capsule ng doxycycline 24 hanggang 72 hours matapos lumusong sa baha. Kailangang uminom ng gamot sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Kabilang ka sa high risk kapag patuloy na lumulusong sa baha, walang sugat o may sugat sa kahit anong parte ng katawan. Kapag high risk, kailangang uminom ng 2 capsule ng doxycycline kada linggo hanggat hindi na lumusong sa baha. Tandaan na bago uminom ng doxycycline ay dapat kumonsulta muna sa doktor. Ang doxycycline ay hindi mabibili ng walang reseta. Now you know! Bukod po sa pag-inom ng doxycycline, narito pa po ang ilan sa mga tips at payo ng mga doktor kung hindi talaga natin maiiwasan na lumusong sa baha. Kung maiiwasan naman, iwasan na po natin. Pero kung talagang hindi natin maiiwasan at lalo na wala tayong mga protective gears, kagaya ng mga bota, ay dapat po alamin natin
kung ano yung mga dapat nating gawin. Narito po ang ilang mga payo at tips para sa atin. Panoorin po natin sa ating You Can Do It. Balikan na po natin ang ating mga kapatid sa dako po ng Davao del Norte sa pagkakataong ito at ating alamin sino naman sa atin pong mga kababayan ang ating sama-samang aabutin. Kasama po ang members ng Church of God International. Naroon po si Brother Domar Petrache. Once again, good morning Brother Domar. Rise and shine. Muli po, magandang umaga kuya. Ngayon po ay naririto tayong muli sa Gabuyan Central Elementary School. At para mabigyan po tayo ng kaunting impormasyon, panoorin po natin ito. Actually, ang Gabuyan Central Elementary School, ito yung sentro ng Kapalong West District. At we are so blessed because we have supportive stakeholders and we have also a very active and supportive principal in the person of Ma'am Renally G. Santos. Sa ngayon, sir, marami kaming estudyante, ngunit marami din kaming mga lack of resources po sa ngayon. Kasi meron kaming mga classrooms na hindi na ma-utilize due to meron pang dapat na i-improve. Kasi limited lang din yung resources ng school. Meron naman kaming MOOE allocation from the Department of Education. Kaso, hindi siya magkasya as to in terms sa pagpapa-improve po ng mga facilities. So, yung pintura po is napakalaking tulong po sa amin kasi ito yung mga materials na kung saan gagamitin namin for painting, sa mga classrooms, sa mga walls, facilities sa school, para mas maganda naman tingnan yung mga yung paaralan namin, sir, in and out. Papaano po ba makakatulong itong mga ibinigay po ng MCGI sa inyong paaralan? Magandang umaga po sa lahat, especially po sa lahat ng membro at mga officers ng Church of God International, members of Church of God International. In behalf po sa Gabuyan Central Elementary School, together with our school principal, Ma'am Renally G. Santos, and to the rest of the teaching force, with our PT officials, we would like to extend our heartfelt thanks and gratitude, especially sa inyo po, ma'am and sir. As to the question on how our school or the status of our school as of today, sa kasalukuyan po ang aming paaralan ay ready na po sa opening of classes.
But meron pa pong mga facilities dito na kailangan pa pong i-improve. Katulad po halimbawa ng mga flower boxes at mga walls po ng ating mga classroom. So we are so blessed and happy that we are granted these paint materials. Napakalaking tulong po ito sa paaralan kasi po as you can see po mga ma'am and sir na meron pa po talagang mga facilities na hindi pa po natatapos sa kasalukuyan. So this paint help a lot talaga po. Meron pa po kasi kaming mga additional improvements kagaya po ng mga doors namin hindi pa po talaga fully furnished. So with these donations, malaking tulong po talaga ito sa aming paaralan po. Yan, Sir Rafi, salamat po sa Diyos at sa tulong po at awa ng Diyos ay ipagkakaloob po natin ngayon sa kanila ang kanila pong request na mga pintura para magamit po nila sa kanilang mga silid-aralan. Yan po kuya at salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon. Masaya po ang mga kapatid dito sa Davao del Norte na makabahagi po dito po sa ating isinasagawang Rise and Shine. Ito po ay dahil sa pagtutulong-tulong ng mga magkakapatid sa MCGI. Ayan po, kuya, naririto po ang mga pintura at kasama na rin po ang mga paintbrush para magamit na po nila. Salamat po sa Diyos. At kuya, masaya po. Sige. Sige po, kuya, masaya po ang mga kapatid mula po sa aming puso. Kahit sa maliit na paraan po ay nakapag-abot tayo ng tulong dito po sa Gabuyan Central Elementary School. Kuya, bago po kami magpaalam ay meron pong sabayang pagbati ang mga kapatid dito sa Davao del Norte Chapter. In 1, 2, 3... MCGI cares, MCGI shines. To God be the glory. Gugma! Back to you, kuya. Maraming salamat once again, Brother Domar, at sa inyo pong lahat, mga kapatid, dyan sa Davao del Norte. Pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag tayong himagod, magsawa na gumawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao. Samantalang tayo'y mayroong pagkakataon. Salamat po sa Diyos at sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. Tunghayan naman natin ngayon ang kwento ng pagsisikap ng isa nating kababayan na nagtrabaho noon bilang student assistant at janitor sa mismong paaralan po na kanyang pinapasukan. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Elvin Joseph Pangilinan, 35 years old, from Dasmariñas, Cavite. Ang estado po ng pamumuhay namin, lalo na po ng mga magulang ko, sila po ay, katulad ng tatay ko, siya po ay farmer. Ang nanay ko, nagtatrabaho siya sa pabrika. Bali, 6 po kami magkakapatid. Sabay-sabay kaming nag-aaral. Ang pinag-aralan ko ay computer technician. So, bilang mag-aaral nung panahon na yon, hindi naman siya naging ganun kahirap. Nung panahon na yon, isa sa nakatulong sa akin is yung ate ko. Especially nung first year pa lang ako. Kasi nung first year ako, binibigyan niya ako ng baon or allowance na 500 na tinitipid ko ngayon para lang sa good for 15 days. Para sa pagkain ko. Kasi stay in ako sa school, so wala naman ako masyadong problema tungkol doon. Ang mahirap is yung pag-maintain ng kabuuan kasi kami rin yung in charge doon sa paglilinis sa buong school bilang janitor, bilang student assistant. Ang mahirap lang din talaga physically yung pagbubuhat ng aircon kasi kailangan namin siyang linisin
Yung school kasi hanggang third floor. Kapag yung aircon galing dun sa third floor, bababa namin mula sa third floor hanggang ground floor. Tapos right after, bubuhati mo ulit yun, paakyat. Yun talagang mahirap kasi physical, mabigat eh. Paggising, yun nga, from sa penthouse, bababa kami para buksan yung mga rooms. Kasi every night, inilalak namin yung lahat. Then, pag umaga naman, i-open namin siya to check kung lahat ba ng classroom is malinis. Then, kapag okay na, yun, aakyat na ulit, magpe-prepare ng sarili para naman sa pagpasok sa klase, kasabay ng mga ibang estudyante. Nung second year naman ako, yung school na mismo yung nagbibigay sa akin ng allowance na ganun din, 500 per 15 days na para sa pagkain. Nakakahiya pero hindi masyado kasi nabigyan ka ng opportunity na makapag-aral. Sa kabilang banda, nakakahiya kasi syempre sila, katulad ng ibang estudyante, meron silang kakayanan na makapag-aral na hindi katulad ko na kasi nga mahirap lang naman kami. Lagi na lang sa isip mo na kailangan ko itong gawin. Kailangan makapasa ako. Parang ganun. Isang motivation kumbaga. Kahit 2-year course lang, nakagraduate, nakapagtapos, awa ng Diyos. Ang pakiramdam ko during that time, syempre nakaka-proud. Sa buong pamilya kasi, actually, ako lang yung nakagraduate, even kahit papano naman, isang bagay na rin na maipagmamalaki kahit papano na sa pamilya, may nakapagtapos na. Ngayon po, kasalukuyan, isa po akong planning assistant supervisor sa isang manufacturing company. At ayun po, bilang source of income, malaking bagay din po na nakakatulong sa pamilya ko upang makapagpatuloy na kahit papano ay meron kami na pagkukunan ng panggastos para makapagpatuloy sa araw-araw. Ang pinagpapasalamat ko po sa Diyos kasi yung mga challenges na dinaanan ko, yun yung nagpatibay sa akin para, kumbaga, kung ano ko ngayon, ito yung mga dinaanan ko para maging matibay ako, na kahit anong hirap man yan, malalampasan mo eh. Tsaka yun nga, kung makakalimot na tumawag sa Diyos na hindi ko naman ito magagawa eh kung wala ang tulong ng Diyos. Yun yung isang importante na hindi dapat mawala talaga sa atin. Magpasalamat sa Diyos na binigyan tayo ng pagkakataon para makagawa. Ang maipapayo ko, huwag silang mahiya doon sa ginagawa nila. Kung halimbawa sila ay working student, be proud. Kasi, kumbaga, hindi lahat binigyan ng pagkakataon para mapunta ka dyan sa ganyang kalagayan. Tsaka kasi, para sa akin, mas matamis yung tagumpay pag pinaghirapan mo. Kaya, huwag kang susuko. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Laki pa ng sipag at tiyaga, laban lang. Sa ating pong viewpoint, muli isang issue po ang ating itinanong sa ating mga kababayan para malaman ang kanilang pananaw tungkol dito. Kung papaano ba nila binibigyan ng pagpapahalaga ang talento na ipinagkaloob sa kanila. Kayo po, paano ba ninyo pinahahalagahan ang mga talentong ipinagkaloob sa inyo? Pakinggan din po natin ang kanilang mga sagot at atin namang tignan ang perspektibo mula po sa banal na kasulatan kung ano ang pananaw na maaari nating makuha at mapagbatayan sa atin pong mga buhay. Siyempre po, kailangan po pulido yung trabaho, yung tahi para po sa customer po.
na para bumalik sa akin ng customer, kailangan pulido yung trabaho mo, yung tahi mo. Yun po ang pagpapahalaga ko po sa customer ko. Ano po ba yung talento na tinutukoy po ninyo? Ito po, para sa akin talaga to, yung talento na to na mananahin ng sapatos. Ito po yung aking talent. Kumbaga yung talent, para papahalagaan niyo po yung talento na meron kayo. Opo, ito na po yun. Ito na po yun. Papahalagaan ko talaga to habang buhay. Kaya paano po ninyo napapahalagahan yung talento na meron po kayo? Siguro pag araw-araw mo na siya ginagawa, tapos kailangan mo rin siyang ingatan kasi kung may mali man, kailangan mo talagang fokusan yung pagluluto para mas matuto ka pa. Siguro pag gusto mo naman talaga yung isang bagay, fokusan mo naman talaga para mas lalo kang matutunan. Ano po yung talento na meron po kayo? Yung pananai lang. Ano po ninyo napapahalagahan yung talentong meron po kayo? Eh di, ano lang, disiplina lang siguro para sana yung hindi tayo mawala ng customer ba? Makikisama sa kapwa na mga nagpapatay. Ito yung talentong meron po kayo. Mas nag-excel ako sa pagluluto. Yung talentong pagluluto po, paano po ninyo siya napapahalagahan? Basta't may passion ka sa ginagawa mo, mag-aaral na ng smooth. Actually, sa pagtitinda ko nito, nasimula ito na sa Japan, nag-aaral ako magluto doon. So, halos lahat na pinasukan ko, puro mga disco club, restaurants, bars. Kung ano yung lasa noon, parang mas inaano ko. Nung dito, nung tinayo ko to, inadapt ko siya sa taste sa lasa ng Pilipino. So, bali, binigyan ko siya ng twist na mas matatanggap ng Pilipino. Kaya naitayo ko tong sa akin. Hindi pa ako nag-aaral, marunong na ako magluto ng sinaing. Magluto ng ulam, mga simpleng luto. Tapos, pagka sinabi ng magulang mo na magsaing ka na, hindi pa yun sasaing kasi palay pa, babayuhin mo pa. Tapos, yung ang trabaho namin nung kami nasa Quezon, farming, tatanim. Magtatanim po. Oo. Yun po talaga yung pinakatalento. Tanim. Yung talento po na yun ninyo, paano po ninyo yun napahalagahan? Hanggang sa ngayon, na pagtanda ko, parang pinakantraining ko, ang tatay ko ay maaga kang nilising, kasi maaga kayong pupunta sa bukid. Pag sinabi niya, noon kasi pag sinabi ng magulang, talagang alerto ka. Susundin mo, hindi mo pwedeng mamaya na, ansan mo, talagang mag-stand ka talaga at susundin mo sila. So parang hanggang sa ngayon na morning person ka. Ano po yung talento na meron po kayo? Para sa akin, wala akong masasabing talento ko talaga kasi wala naman akong sinet pas parang talagang hobbies ko. Pero para sa akin, consider kong talento ko is yung sa, yun, for example, firing na lang sa sa criminology ako. So medyo may talent ako sa parang firing sessions namin. Po. Paano po ninyo bibigyan ng pagpapahalaga yung talento na pinagkaloob po sa inyo? Binibigyan ko siya ng pagpapahalaga, tama. Kasi syempre magagamit ko siya sa in the near future ko, sa magiging career ko since criminology nga ako. Papasok ako sa PNP, ganun. Kaya mabibigyan ko talaga siya ng pagpapahalaga. Ano po yung gagawin ninyo para pahalagahan po yun? Ang gagawin ko, magsaset na lang siguro ako ng standards. Certain standards sa sarili ko. Tsaka siguro babaguhin ko na lang din yung mindset ko. Yan, mag-i-improve everyday para para mag-improve ako sa gagawin kong career. Ang talento ay ang likas na kakayahan ng isang tao na magtagumpay sa iba't ibang larangan. Para ma-improve ito, kailangan ito ng oras, sakripisyo at suporta mula sa mga magulang at tagapagturo. Pero kung Biblia ang tatanungin, saan ba natin dapat gamitin ang talentong ipinagkaloob ng Diyos? Ang buhay mayroong dahilan, kapatid. Yung buhay ng manok may dahilan yun eh. Yung buhay ng ipis may dahilan yun. Yung ipis pwedeng kainin ng manok. Yung manok pwedeng kainin ng tao.
Ngayon, ultimately, ang tao na nakikinabang sa lahat ng bagay, nakikinabang sa sitaw, sa gulay, kumakain ng lahat ng mga nilikha ng Diyos, meron kang obligasyon sa Diyos to live your life. At yung buhay na yon, ang how to live it, ang hindi alam ng iba. Ang alam ng iba, to live their own lives for their own benefit. Pero sa Biblia, ang sabi po dun sa 2:10 ng Efeso, ganito, sapagkat tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kumbaga sa tren, may nakahanda na pong release. Ang sabi ng Biblia, yung mabubuting gawa, inihanda ng Diyos para siya nating lakaran. Kaya niya tayo ginawa, kaya tayo nilalang. The intent of our existence and the intent of our lives is to be doers of God's goodness. At yung gagawin nating kabutihan na yon is dedicated to our fellow men. Paano mo mabibigyan ng kahalagahan ng mga talento at katalinuhan? Use it in public service. Use it in doing good to others. That is the real intention of our existence. That's the real meaning of our existence. Be doers of God's goodness. Be instruments of God's goodness to others. Tandaan niyo po yung talata, kapatid, 2:10 ng Efeso. Tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting mga gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Sa atin pa rin pong patuloy na layunin na maipalaganap ang paggawa ng kabutihan, makagawa ng mabuti sa ating kapwa-tao samantalang tayo may pagkakataon at i-grab ang bawat opportunity makapagparamdam ng pag-ibig sa ating kapwa. Muli po, tayo nagsagawa ng isang social experiment. Ma'am, meron po ba kayong ballpen po? Ha? Ballpen? Ballpen? Opo. Magkano po? 15. Wait lang po. Wala. Wala, nag-isip mo ba? Magkano po ito? Ilan daw ni? Laglag. Ate, bili na lang po ako ng pantahi po. Hindi na lang po ballpen yung bibilin ko po. Meron po ba kayong pantahi po? Opo. Ya, basig pwede ipatay na ako niya. Kung sir mo nang kwarta dere. Pwede na ako ipatay. Ito bisa gamay lang ka na. Wala kayo po? Meron po. Opo. Ma'am, bilhin na lang po ako ng pantahi po. Meron po ba kayong pantahi? Sige na, imo na ng ballpen. Ay na, gabot naman din na ilang kuhan. Napalang ko yung pang babae kasi mga bag ko eh. Papel. Wala po akong pera po. Tira, bigyan kita. Po, ay, kailangan niya notebook. Tayo mo. Puti, red, blue. Puti, red.
Wala po kasi mga pera po. Ate, salamat po ate ha. Pasensya na po sa abala. Iya lang isulod imo kuan diha aha kay mahakbong mo ha. Opo. Ipo ate, salamat po. Marunong ka magtahe? Opo. Marunong. Salamat kay te ha. Ayo pud dong kay duol pud ka. Nara kong bayad te. Sige na te. Sige te, salamat te. Ito na po yung bayad ko po. Ate, salamat po. Ate, pasensya na po sa bala po ah. Ate, salamat po ate ha. Ngayon lang po ako nagkaganito po. Pasensya na po sa abala ko po. Kung na gusto mo mag-aral, dito ka titira. Ay, huwag na akong nakakahiya po. Ha? Doon lang po. Ako magpaaral. Kuya, salamat po kuya. Salamat po. Ngayon lang po kasi meron nagtulong po sa akin ng ganito po. Balik ka lang dito kung gusto mo mag-aral dito ka tumira. Ha? Kung gusto mo. Ha? Daan-daan ka lang dito, baka makabili ako ng bag. Bigay ko sa iyo, ha? Ha? Kuya, maraming salamat po. Na hindi naman siya nag-ask na tulungan ko siya. Nga, meron naman akong notebook, marami naman akong supply. Happy ako na tinulungan ko kahit maliit ng bagay lang. Hindi man ang ano ko, estado ko, hindi man ako mayaman. Happy ako na makatulong ako ng mga tao. Sa kahirapan ngayon, kung meron man lang ako, bakit hindi ako tutulong? Oh. Hanggang akong may makita na dapat nga tulungan, yun lang. Para din sila na, kung sila man matulungan ko, ma-realize din nila nga dapat sila magtulong din sa iba kung maganda ng buhay nila. Sa isip ko, parang gusto ko siyang bigyan ng bag. Nakikita ko yung sarili ko noon na kahit silupin lang, ginawa namin bag, makaaral lang. Kahit sa hirap ng buhay ngayon, kailangan pa rin mag-focus sa pag-aaral. Mararamdaman ko na mapalad pa rin yung iba kaysa sa kanyang mga katulad nila na sa kabila ng ganyan, nagsumikap. Gabay ng gold, pwede kayo na po. Bakit? Nang naloy lang ko sa iyo. Okay lang sa'yo magbukas ng kita mo. Charge po sa'yo yun. Okay na. Wala lang. Naawa lang ako sa kanya kahit mabawasan ko yung ano ko. Nagpasalamat lang ko sa Ginoo nga nakatulong ko bisag gamay nga butang. At sa pagkakataong ito, atin naman pong puntahan ang ating mobile dental and optical clinic. Kasama po ang ating isinasagawang medical mission. Every Monday po ito. Regular po naman na tayo meron dito sa lugar ng Doña. Dito po sa Orani, Bataan, sa Pulangco Street, Barangay Doña, Orani, Bataan. Yung malapit po dito sa area na ito, maaari po kayo makapagsadya. Regardless anuman po ang inyong religion, anuman po ang inyong political affiliation, kulay, laki o wika, kung kayo po'y maaaring makapagsadya within the area kayo, malapit lang po kayo at ibig nyo makapag-avail ng mga libreng medical services, kasama po ang optical, kasama yung dental, at ganun din po, meron na tayong mga ipinapamigay dyan ng mga gamot para dun sa mga kapwa-tao natin na nangangailangan. Magsadya lamang po kayo dito po sa ating lugar sa Pulangco Street, Barangay Doña, Orani, Bataan. Makakaabot pa po kayo mga ibig makapagparehistro
hanggang alas 9 po ang ating cut-off. Nagpapasimula po yan ng 5 o'clock in the morning every Monday hanggang 9 o'clock. At yung lahat po na makakapagparehistro naman, atin pong pinagsisilbihan sa loob ng maghapon. Wala naman kayong dapat alalahanin kung kayo po ay nag-iisip baka mahal, may babayaran. Wala po kayong babayaran. Libre po ito. At dun sa mga naghihintay, habang naghihintay po tayo mapagsilbihan, meron naman tayong kaunti ring na pantawid ng gutom para po naman sa inyo. Sa lahat na ating mga kapwa-tao, open po ito. Handog sa inyo ng members ng Church of God International o MCGI. At tayo po ay makibalita ngayon doon kay Brother Melvin Arbo. Brother Melvin, kumusta naman tayo dyan? Yes, Kuya. Good morning po sa inyo at sa ating mga kasangbahay all over the world. Kuya, dahil nga ngayon nga po ay araw ng Lunes, live po tayo muli mula po rito sa lokal ng Doña, Orani, Bataan, kung saan pong muling bukas ang ating MCGI Clinic upang maglingkod sa ating mga kababayan at magatid ng mga serbisyong medikal para po sa ating mga kababayan dito po sa dako po ng Bataan area. Makikita po natin na talagang inaabangan na po, Kuya, ang ating lingguang pagbubukas po sa ating clinic dahil alas 5 ng umaga pa lamang po ay bukas na po tayo at may mga kababayan na po tayong nagpaparehistro para makapagpatingin ng kanilang iba't ibang mga medikal na pangailangan. At para po sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon, ay bukas po ang ating registration mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 rin po ng umaga. Welcome po yung ating mga kabayan na punta rito. Ano man po ang, sabi nyo nga po, Kuya, ano man po ang reliyon o lahi, ito po ay para sa lahat at ang mga serbisyo po rito ay libre at wala nang ibang gastos na iintindihin pa. Kaya, kung kayo po ay nangangailangan ng atensyong medikal, gaya po ng pagpapacheck up ng ngipin o mata, pagpagawa ng salamin o nangangailangan po ng gamot, available din po ang ating legal services sa mga may ipapakonsulta po, Kuya. Ngayong araw po, available din po ang ating libreng postiso o dentures. Kaya sa mga nais pong makapag-avail po ng services po na ito, mangyari po ay pumunta lamang po tayo dito sa lokal po ng Doña, Orani, Bataan. Sa mga nais naman po magpakonsulta sa araw na ito ay inaalok po natin ang mga services po na ito sa araw na ito, Kuya Daniel. Medical adult po, meron tayo. Doon po yung ating mga doctors at ang ating pediatric consultations. Ang ating pong optical with free reading glasses. Ayan po sila, oh. Nakita po natin, nandiyan na po ang ating doktor, si Doc Sarina. Ang ating pong dentures ay mamaya po, susukatan naman po yung ating mga nagpalista at yung mga qualified na masukatan na po ng dentures. 10 pasyente po sila sa araw po na ito. At ang ating legal consultation at of course yung ating pharmacy para po sa ating mga free medicines na ipagkakaloob po sa ating mga kababayang magpapakonsulta. Pero bago po yan, Kuya, kailangan munang dumaan nila sa ating pong registration area. Ito po yun, Kuya, no? Na kung saan kailangan po sila mag-fill up dito ng kanilang mga basic information ng ating mga pasyente na magpapakonsulta po, mag-avail ng ating mga medical services sa araw po na ito. After po naman dito, sila po ay lilipat lang po dito sa kabila para naman po sa ating vital signs. Yan. Yan naman po, kailangan din po natin makuha po ang kanilang vital signs para naman po mabigyan natin ng information ng ating mga doctors about po sa kanilang BP at iba't iba pang mga basic na information din po about sa kanilang physical condition, Kuya Daniel. Makikita rin po natin sa banda rito ang ating medical consultation, Kuya, doon sa banda po na ron. Andyan po sila Doc Arlet, sila Doc Anselmo, sila si Doc Ga, sino po ba yung ibang doktor natin nakita po dyan? Ayan, nandun po sila nakapwesto po na yon at ngayon po ay tuloy-tuloy na po ang kanilang pagpasyente ngayon sa mga nagpa-register na po, Kuya. At dito na po sa bandang ito ito nga po yung ating vital signs. Makita po natin dito yung mga kapatid natin sa News and Rescue. Nandyan po sila para kanilang makuha po yung mga BP po ng ating mga pasyente. At bukod po dyan, siyempre, yung pong ating mga libreng eyeglasses naman po, Kuya, o reading glasses, andito na po sa areang ito. At yan po, nagpapasyente na rin po ngayon si Doc Sarina sa mga oras na ito. Makikita naman po natin sa labas, Kuya Daniel, yung ating pong MCGI Dental and Optical Clinic. Ayan, nandiyan na rin po ang ating pong dentista, si Doc Lani at si Doc Boyet.
para po magkaloob naman po ng libreng bunot at libreng postiso po sa araw po na ito. Ayan. At lumipat naman po tayo ngayon sa dako na kung saan matatagpuan po natin, Kuya, yung ating pharmacy. Yan, yun po yung ating pharmacy, Kuya Daniel. Yan, dyan po yung ating mga gamot. Makikita po natin dyan. After po na makapagpakonsulta ng ating mga kababayan, sila po naman ngayon ay pupunta po dyan para i-claim yung kanilang mga gamot na inireseta po ng ating mga doktor. Libre po yun. Wala silang babayaran. Kaya dito po sa ating MCGI Clinic, kumpletong pakete na po ito. Pag uwi ng ating pasyente, meron na po silang libreng gamot na madadala at maiinom na po nila kaagad doon sa kung ilang panahon man dapat sila uminom ng gamot po na yon na inireseta po ng ating mga doctors. At ang ating MCGI Clinic po, Kuya, inuulit po namin, ay matatagpuan po ito sa Polanco Street, Doña Orani, Bataan. Para sa mga hindi nakakaalam po ng lugar, kung magmumula po kayo sa Maynila ay hahanapin lang po natin ito sa bandang kanan sa Bataan Provincial Highway. Ang kanto po niyan, kung saan makikita po natin yung signage po natin doon o kaya yung isang marker po natin doon, yung Nanay Tess Eatery. Papasok lang po sila doon sa kanto po na yon at makikita na po natin ang MCGI lokal ng Doña Orani. Hindi naman po kailangan mag-alala ang ating mga kabayan dahil nakaabang naman po ang ating mga volunteers po doon at meron din po tayong libreng sakay na po pwedeng masakyan po ang ating mga kababayan na magko-commute lang po mula doon sa kanto, papasok po dito sa ating MCGI Clinic. At ang pagpunta po ng ating mga kabayan dito, Kuya, ay makakaasa po sila na libre po ang bawat serbisyong ipagkakaloob sa kanila at dahil yan po ang ating pananampalataya sa MCGI na ang pagtulong sa kapwa ay nakalulugod sa Panginoon. At dito walang pinipiling tao. Lahat po ay welcome na kumonsulta, magpatingin at manghingi ng tulong medikal at legal. Sa ngayon, makikita po naman natin na patuloy po nagdadatingan ng ating mga bisita, mga recipients. Andyan po ang ating waiting area ngayon po, punong-puno pa po sila. At nakaabang na rin po doon sa labas yung ating tent kung sakali pong bumugso yung ating pong mga pasyente po sa umagang ito, meron po tayong pwede pong mapagsaludaran sa kanila at magiging waiting area po natin yung 3 tent po na yan nandyan po sa labas po nitong ating MCGI Clinic. Inaasahan natin, Kuya Daniel, na magpapatuloy po ang dating ng ating mga kasangbahay hanggang mamayang alas 9 po ng umaga. Yan po muna ang update mula po rito sa MCGI Clinic, Kuya Daniel. At balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Brother Melvin Arbo. At muli po ay nagpapaalala kami hanggang 9 o'clock pa po ang registration. Yung mga malapit lang po sa lugar, hindi po ito exclusive sa mga taga-barangay Doña lang, o kaya hindi rin po ito exclusive sa mga member lang po ng MCGI. Hindi po open po ito para sa lahat. Atin pong pagsisilbi ito sa ating mga kapwa-tao, anuman po ang inyo pong relihiyon. Kaya tuloy-tuloy lang po at tayo naman po ay mayroong mga iba't ibang mga activities din dyan na makukuha po ninyo ng libre. At wala kayong dapat na alalahanin, hindi po tayo nanghihingi ng anumang kapalit. Ang sa atin po ay isang obligasyon na makapagpatuloy po tayo ng paggawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao sa ating pong maliit na makakayanan. At saan man po mayroong kayong makikitang mga mobile dental and optical clinic natin dahil umiikot po yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Meron tayo rin pong 3 na umiikot sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Magsadya lang po kayo doon sa atin pong mga locations na yan at ina-announce din naman po natin kung saan sila mag-station at wala po kayong kailangan pong alalahanin. Dala lang po kayo ng inyong valid ID na government issued at iyan po naman ay atin po namang patuloy na ipinagdilingkod sa ating mga kapwa-tao. Ang unit number 1 po natin ay nasa lugar po ng Tacurong City sa Purok Nama, Barangay San Emanuel, Tacurong City, Sultan Kudarat. Ang ating unit number 2 po ay nasa Barangay Kanyugan, Kalumpit, Bulacan ngayon. Ang atin po namang unit number 3 ay nasa lugar pa rin po ng Sorsogon Province. At of course, ito po ngayong ating unit number 4
ay nandito naman sa Orani, Bataan. At yan po ay libreng mga serbisyo kaya pwede po kayo makapag-avail. At kami nag-aanyaya rin sa atin pong opening ng mass indoctrination sa August 12, araw po ng Lunes ito, 7 p.m. Philippine Standard Time. Sana po mapaunlakan ninyo kami. Pag-aaral naman po ito ng mga kautusan, katuruan, mga doktrina ng Panginoong Jesus. Ang ating pong Rise and Shine segment dito po sa Good Morning Kuya, inyo po napapanood every Monday alas 6 ng umaga. At nagpapatuloy pa rin po naman ang ating pong mga public services sa pamamagitan po ng serbisyong bayanihan. Meron po tayong program na yan alas 4 ng hapon, Monday to Friday. At every Friday po, ang ating MCGI Charity Center ay nakabukas para sa ating pong medical mission. Ang MCGI Clinic po dyan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ganon din po ang ating registration, 5 o'clock to 9 o'clock in the morning. At kasabay po niyan yung nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga sa La Verdad Diagnostic Center. Libreng mga serbisyo po. Yan ay Lunes hanggang Biyernes naman. Pag Lunes lang po hanggang Huwebes, alas 10 po ang ating registration hanggang alas 12 ng tanghali. Subalit kapag Biyernes po, alas 5 ng umaga hanggang alas 9 po ang ating registration. Atin po yan ang mga tinatapos na pagsilbihan yung mga makakapagparehistro. At tuloy-tuloy din po ang atin po namang medical mission dito po sa lugar ng Pulangco Street, Barangay Doña, Orani, Bataan. Every Monday po yan. Kagaya ngayon, tuloy-tuloy po tayo nagsasagawa niyan. Hanggang alas 9 pa po ang ating registration, kaya maaari pa pong makahabol yung iba nating mga kababayan na ibig pong makapag-avail ng mga libreng services. At sa huli, mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa amin at huwag kayong lilipat ng channel. Hindi pa po tayo tapos. Magpapatuloy pa po ang mga segments natin dito po sa Good Morning Kuya. Samantala, kami naman po ay mag-iiwan sa inyo ng isang awitin na nagpapakita ng isang napakagandang kahilingan ng mga taong nagmamahal at natatakot sa Diyos. Sa kanilang rendition ng awit natin, narito po ang Kabobos Couple para sa ating On a Good Note. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Good morning sa inyong lahat. Rise and shine. Itinuro sa amin na pag-iibigan ang pagmamahal sa kapatiran. Aming masusunod iyong kautusan kung kami sa tuwin na ay magtutulungan. Ama ay tanggapin aming nakayanan, sa katwiran mo'y maging kasangkapan. Sa